May gagawin tayo. Stop muna tayong mag-upload ng mga TV. Halos lahat ng mga sira ng TV pare-pareho na lang. Kung hindi backlight, power supply. Kung hindi power supply, board. Kung hindi board, memory. Kung hindi memory, LCD. Wala, yun at yun din eh. Ngayon, maiba naman tayo. Mga kabuting-ting, subukan naman natin gumawa ng kaldero. Kung makita nyo ang kaldero na ito ay ang sabi, ito daw pagka nagluto ka daw dito, makita nyo mayroon pa siyang horn, no? May horn pa sa dito. Ibig sabihin bumubusina ang kaldero na ito. Ito mayroon pa siyang isa pang lagayan ng kaldero. Sa kabilang diretsuhang salita, ito ay tinatawag na pressure cooker. Pressure cooker, kung ano mang klaseng cooker ito, ay atin itong gagawin. Titignan natin kung kaya ba natin gumawa ng kaldero na kakaiba ang tawag. Una ay ipa-plug in muna natin yung kanyang wire. At pagkatapos ay titignan natin kung may power ba na pumapasok dito sa kanyang butas. Okay. Gagamit tayo ng tester. Yung tester natin ay gagamitin natin, ay ilagay natin sa AC. Okay. Ngayon, titignan natin kung may tumatakbo ba na kuryente. Kung makita nyo, naka-plug in yan. Titignan natin kung may tumatakbo bang kuryente. Kasi ang sabi ng may-ari ay wala daw itong power. So, unang-una muna, dapat dito pa lang sa kanyang plug ay malaman na natin kung may tumatakbong power. Okay? Susundutin natin ang kanyang butas-butas na dalawang butas-butas na pagmumuka at nang malaman kung may voltahe nga. Ayan, kung makita nyo, mayroong voltahe. 232 volts AC. Okay, so wala tayong issue sa kanyang power cord. Ngayon, isasaksak natin siya dito. Bago natin siya isasaksak ay titignan muna natin kung ano ba ang voltahe ang kinakain niya. Baka ito ay 110, ay malaman muna natin. Ngayon nakalagay sa kanyang diagram electronic pressure cooker model dual do 60. Okay, 220 ang voltage niya hanggang 240 volts, 50 to 60 hertz. At ang kanyang power consumption ay 1,000 watts or 10,000 watts. Wow! Malakas sa kuryente ito. Okay? Isasaksak na natin itong kanyang saksakan dito sa kanyang butas-butas na lagayan at malaman natin kung totoo ba na walang power ang pressure cooker na ito. Kung makikita nyo dito sa kanyang display ay ngangi, wala, as in, no image. Wala siyang power. Okay, bubuksan natin at ng ating malaman kung ano ang mayroon sa loob ng pressure cooker na ito. Pero bago ang lahat ay atin munang i-plug out. Baka tayo ay makuryente. Mahirap na. Magugula tayo pag nakuryente tayo. Okay? Tatanggalin ko muna niya ang kanyang back cover para malaman natin kung ano ang mayroon sa kanyang loob. Ito. Makikita nyo mga kabuting-ting ay mayroon siyang power supply. Ito ay ginagamit sa kanyang function dahil siya ay, kung makikita nyo, ay digital na ito. Okay, mga kabuting-ting, kung makikita nyo, ay andi dito yung kanyang AC na pinagsasaksakan ng dalawang butas-butas na pagmumukha na yan, ay susundan nyo yan. At dito ay malalaman nyo kung saan siya tutungo. Yung makikita nyo na kulay
kulay brown ay tumakbo siya papasok doon sa loob. At kung makikita nyo, kung atin siyang iilawan ay nandoon siya sa loob na mayroong nakabalot na parang nakadiaper. Meaning mga kabutingting, dalawa lang ang pwedeng sagot sa sinasabi ko na parang nakadiaper. Maaring yan ay fuse dahil siya ay tumakbo papunta doon at pabalik papunta dito. Kung makikita nyo, yung kulay blue ay nakadirekta naman siya papunta dito. Ngayon, kung titisterin natin itong kulay brown na ito, kung nakakunik siya patungo doon sa may diaper doon sa may loob, papunta dito, ay wala siyang continuity. Wala siyang connection. Kung makikita nyo sa ating tester, ay atin siyang titistingin para malaman natin, gagamitan natin silang pang-ipit dahil isa lang ang ating kamay nahahawak sa camera at isa lang din sa tester, kaya gagamit tayo ng pang-ipit para maipit natin yung ating isang T-sprod para matisting natin ang continuity ng ating line 1. Kung makikita nyo ay andito na yung ating line 1, nakalagay siya dito sa kulay brown, at ang sabi ko sa inyo kanina, yung kulay brown na yan ay pumasok doon sa loob, nagtatago siya pabalik papunta dito sa main board niya. Kung makikita nyo mga kabutingting, hindi pumapalo yung ating tester. Patayuin ko ng aking tester para makita nyo kung talagang tatayo kapag tinister. Kung makikita nyo, isisero ko ang aking tester ay pumapalo yan. Okay? Pumapalo yan siya, oh. Okay, makita nyo, pumapalo siya, di ba? Pero dapat, kapag inilagay nyo siya dito sa kanyang dulo na continuity, dapat papalo. Di ba mga kabutingting, hindi pumapalo? So positive, maaring yung diaper na binabalutan ng fuse na yon ay maaring sira. Ngayon, titignan naman natin yung isa pang linya niya na nandito. Ang sabi ko sa inyo ay nakarikta naman siya mula dito patungo dito sa blue. So walang issue yan kasi nakarikta siya. So kakalkalin natin yung diaper niya sa loob at titignan natin kung ano ang nangyari at pagdating doon sa diaper na yun ay nawawala yung kanyang connection. Ngayon, bago natin gagawin yan, ay atin munang titignan yung kanyang continuity dito sa kanyang board. Baka naman, baka kung sakali man na bumigay man yung binabalutan ng diaper fuse na yon, ay baka may short naman ang ating power supply. So atin siyang titisterin sa continuity. Kung makikita nyo, wala naman, hindi naman pumapalo. So meaning maaring walang short ang kanyang linya. Okay? Walang palo. Oh. Kung makikita nyo, hindi malang gumalaw yung ating tester na kung ipag-short natin, pumapalo naman yan. Okay? So, kakalkalin natin yung nakadiaper doon at malaman natin kung fuse nga ang nakalagay dito doon. Okay mga kabutingting? Kung makikita nyo mga kabutingting, ay nahugot ko na ang wire na tinutukoy ko kanina na brown. Kung makita nyo, ayan siya, oh. Nakabalot siya nitong hindi ko lang alam kung anong pangalan ito mga kabutingting. Bahala na kayong mag-isip kung anong pangalan ito. Basta nakabalot siya. Ito, kung makita nyo, fuse nga siya, oh. Okay? Kung makikita nyo, tinanggal ko siya dito sa main board kasi yan nga yung pinaka-connection niya. Kung makikita nyo, titistingin natin yung kanyang fuse ay nga. Hindi siya pumapalo mga kabutingting, oh. Okay? Patay ang kanyang fuse. Nga. Okay, ngayon, ganito ang gagawin natin. Papalitan natin yung kanyang fuse at nang malaman natin kung yun lang talaga ang issue. Kung makikita nyo naman, kung titisterin mo naman dito sa kanyang board, ay wala naman akong madidetect na short. Lahat sila ay nakapantalon mga kabutingting. Kaya wala tayong madidetect na short dahil nakapantalon lahat. Okay? Kaya ang masasabi ko sa inyo, maaring itong nag-open na fuse na to, yun lang ang kanyang issue. Okay, papalitan ko muna. Mayroon na ako nakuhang fuse.
Ang value nga pala nitong fuse na to na sira ay 10 ampere lang yan. At wala yan siyang kabuhay-buhay kung makita nyo. Wala siyang kabuhay-buhay. Pero yung ating ikakabit, siyempre buhay na buhay mga kabutingting. O, titisirin ko ha. O, buwapalo siya o. O, diba? Buwapalo. Pero itong sa kanya, wala. Napaglipasan ng panahon at walang kabuhay-buhay. Okay. Ihinang muna natin ang wala siyang kabuhay-buhay. Okay, hinang muna natin ang tester, ang fuse na ito na ating nakuha sa ating lagayan na mahiwagang baul, at nang malaman natin kung fuse nga lang ang problema ng pressure cooker na ito na hindi gumagana. Okay, hihinang ko muna. Ito na mga kabutingting, naihinang ko na yung fuse oh. Okay, ngayon sabay-sabay nating alamin kung siya lang. Gaya ng sabi ko kanina, wala namang short yung kanyang linya. At para sabihin na ang naging dahilan ng kanyang pag-open ng fuse ay baka may short, lahat naman sila mga kabutingting. Ang naging dahilan ng kanyang pag-open ng fuse ay baka dahil nag-short, ay wala naman siyang dahilan para mag-short. Dahil lahat naman sila ay nakapantalon lahat. Kaya wala pong short ang sirkito natin. Nag-open lang yung fuse gawa ng baka pagod na. Pagod na siya. Kaya siya nag-open. Okay? Plug in natin ang plug at nang malaman natin kung may sasabog ba. Okay? Narinig niyo mga kabutingting? Ang sabi ng kanyang sirkito ay puwit. Okay, titignan natin yung kanyang display kung mayroon na. Kung makikita nyo mga kabutingting, may display na siya oh. Nakalagay off. Ngayon, hindi naman natin alam kung paano gumamit ng ganitong klaseng kaldero. Kasi ang alam lang natin ng kalderong ginagamit natin ay maglagay tayo ng bigas, hugasan ng bigas, lagyan ng tubig, tapos magningas tayo ng apoy sa kahoy, tapos pagka nagliyab na ang kahoy, isalang na natin ang kaldero. Ito kasi di kuryente ito, makikita nyo may mga pinipindot-pindot pa dito, pero ang issue nito ay power lang naman. So ano at kailangan pa nating gagawin o magsaing dito, hindi naman natin kailangang magsaing, gawa ng hindi naman tayo marunong magsaing ng ganitong klaseng kaldero na may mga pindot-pindot pa. Tayo nagsasaing lang sa kahoy, kaya wala tayong alam yan. Okay mga kabutingting, ang importante ay may power na. At kung makikita nyo, ang kanyang fuse ay nakatiwangwang pa. Aayusin muna natin ang pagkalagay niyan at nang may salpak natin, takpan natin at malaman natin kung baka sakaling matututo rin tayong gumamit sa ganitong uring kaldero. Okay? Isalpak ko muna yan. Kung kanina ito nakapantalon ito, isusuot natin ulit yung pantalon niya papunta rito. Delikado kasi kung yung pantalon niya hindi natin isusuot, baka pag pinasok natin siya doon sa loob ay magkusang maghubad. Mahirap yung mga kabutingting pag kusang naghubad yan. Baka mag-short kapag ka naghubad siya. Okay mga kabutingting? Papantalonan muna natin yan para hindi siya mag-short pag ipinasok sa loob. Okay. Gaya lang sinabi ko sa inyo kanina, kaldero na ordinary lang ang alam natin gawin. Pero sa pagkakataong ito, mayroon tayong gagawin na kaldero na may dikuryente, na may off. Ngayon, para malaman natin kung talagang gumagana na yung gawa natin, kung makikita nyo, nilagyan ko na siya ng tubig para lang matisting natin kung gagana ba talaga. Ilalagay natin ang takip, siyempre, at ilalak. At kung makikita nyo, nakapower na siya. Ngayon, subukan natin magpindot ng kahit ano dito. At kung makita natin na gagana yan, dapat yung nasa loob na tubig ay mag-iinit kahit walang katabi. Okay mga kabutingting? Dapat ang tubig na nilagay natin sa loob ay mag-iinit kahit walang katabi.
ipa-power on ko ang kanyang rice dispenser. Yan. Mag-antay-antay lang tayo ng mga ilang saglit at syempre, kung makikita nyo, nagsabi siya ng uto. So, ibig sabihin, baka mayroong uto dyan sa loob. Uto meaning, baka may kutsi sa loob, mga kabutingting. Aba, magugulat tayo mga kabutingting. Pag binuksan natin ang takip, baka may kutsi na dyan. Sabi niya, uto. Okay mga kabutingting? Sa pagkakataong ito, ano man ang naiisip nyo sa mga pinagsasabi ko, wala naman tayong pwedeng sabihin, kundi yun lang. Kasi mga kabutingting, mahirap yung masyadong seryoso. Mga kabutingting, kailangan mayroon tayong kunting patawa para naman hindi kayo maboring sa video na ginagawa natin. Kagaya yan, nag-aantay tayo. Siyempre, unang-una, antayin natin dyan kung sakali bang may lalabas na kotse dahil uto ang nakalagay, di ba? O dili naman kaya, titignan natin kung magkakaroon ng usok dito. Ang ibig sabihin, maaaring baka kumulo na yung tubig na nilagay natin. Pero sa ganitong paraan, kung makikita man natin na kumulo man yung tubig na nilagay natin dyan, meaning gumagana na yung ginagawa nating kalderong de kuryente. Okay mga kabutingting, antay pa tayo ng isang saglit at kung makikita natin, nakalagay sa kanyang mga sulat-sulat dito ay nakalagay dito ay low pressure, high pressure, normal. At kung makikita nyo, yung pinindot ko dito na nakalagay rice, ibig sabihin may bigas, pero wala tayong nilagay na bigas. Ang sa atin lang kasi, titignan natin kung mag-iinit na lang siya. Kasi hirap naman yung ginawa nga natin, nagka-power, tapos baka hindi mag-iinit. Ngayon mga kabutingting, sa ilang minuto nating pagtitesting, siguro naman mayroon ng improvement sa nilagay nating tubig. So, kung kakapain ko naman yung ibabaw, parang mainit na siya. Okay? Pipindutin ko na yung kanyang cancel. So, ibig sabihin, cancel. Cancel ang flight. Okay? Cancel. Okay. Nung kinancel ko ang flight, nag-off. Okay? Open natin. Titignan natin kung anong nangyari sa tubig na nilagay natin. Sandali mga kabutingting. Ayaw na yata mabuksan. Yun. Tumigas ka mga kabutingting, tumigas. Hindi ko alam kung tumigas to. Baka nakakita to ng hindi dapat. Ayun, nabuksan ko na. Okay, bubuksan natin. Ayun. Wow. Mga kabutingting, it's a miracle. It's a miracle. Kung makikita nyo, ang tubig ay umusok. So meaning mga kabutingting, okay na yung ginawa nating kaldero, ha? Kaso lang mga kabutingting, akala ko ayaw na magbukas. Akala ko may humahawak dun sa loob na kung ano. Hirapan ako magbukas, ang tigas. Hindi ko alam kung bakit tumigas. Wala naman ako nakikitang chicks dun sa loob para magtigas yung takip. Okay mga kabutingting, are you the problem? If you are not understand yourself, don't forget to like, share, and subscribe. Okay na po ang ginagawa nating kalderong de kuryente.